Live na. Lapit tayo ng konti. Ay, masyadong malapit. Layo. Good morning po. Hindi ako pwedeng malakas ang boses. Anong oras na ba dito sa Illinois, USA? Ang time po natin dito sa Illinois siguro po mga 5:50 in the morning. Maaga akong dumating eh. Papaaga kami ng papaaga. Ano content natin ngayon? You were made to make more. Tapos, division kills vision. Ano po yun? Diba? Bakit nga po ba tayo nabuo? Diba? Ano yung function natin? Ano yung use natin? Diba? Ano yung importansya natin? Bakit tayo nandito? Bakit tayo na-create? Tinagalog lang eh, no? Tapos, bakit po nagkakawatak-watak ang tao? Bakit tayo nagkakanya-kanya? Diba? Sa halip na magkaisa. Bakit nasisira ang pagsasama? Lalo ng pamilya. Diba? Hindi ba pwede na hayaan natin masaya ang pagsasama? Pero hindi ganon. Para tayong na-challenge na gusto natin. May away. Naaway ang ganun. Good morning, Mary Glasgow. Hi, morning din sa'yo. Morning sa akin eh. Taga saan ka ba? Diba? Kasi sa Philippines ngayon eh, gabi? Oo, gabi. Yung content natin ngayon, Mary. Uy, Mary ka, Maria ko. Diba? Bakit andito tayo sa mundo? Bakit tayo nalikha? Bakit tayo na-create? Hindi ba? Ano yung function natin? Uy, Texas pala eh. Kaya pala good morning tayong dalawa eh. Ang hirap magsalita ng pigil na pigil, no? Kasi natutulog pa yung pasyente ko. Tulog pa eh. Ang aga ko. Kailangan hindi siya magising ng alanganin kasi umiinit agad yung ulo. Masungit eh. Mabagsik ba? Ang caregiver eh. Pagka may toyo yung pasyente eh. Ang hirap. Pero araw-araw meron to eh. Kaya okay lang kaysa walang trabaho. Diba? Yung vision, yung gusto mong marating, yung mga pangitain mo sa future, hindi ka ba nag-aalala o hindi mo ba naiisip? Ito ba may posibilidad na matupad o mas malamang na hindi? Grabe naman tong content na to, no? Yung pangarap eh, mas malamang na hindi matupad. Hindi, ganito po yan eh. Kung minsan kasi nakakalimutan natin ano yung reason bakit tayo nag-e-exist. Ano yung reason bakit tayo may family. Yung iba kasi nagiging selfish. Hindi niya alam na hindi pwedeng mag-isa lang. Tayo po, hindi pwedeng mabuhay ng tayo lang. Diba nung umpisa, ang kinreate lang talaga si Adam. Pero nalungkot si Adam. Kaya mula sa kanyang tadyang, binuo si Eva.
Tapos doon na nag-umpisa yung paradise. Na hindi lang pala sila yung nabuo, meron pa si Satanas, yung devil, yung ahas, hindi ba? Ganun yun. Hindi kasi pwede na walang nagta-traffic. Paradise. Kaya na-create si Satan, yung devil, para i-test kung yung paradise ay talagang deserve ni Adam and Eve. Hindi pala nila deserve ang paradise. Kasi napatukso si Eva kasi tinukso siya ng ahas, di ba? Kainin mo yung pinagbabawal. Ganun eh. Tapos, nung sinulsulan niya si Eva naman, sinulsulan naman din si Adam. Ang kumain ng mansanas hindi si Eva, si Adan. Si Adan yung nagkaroon ng matinding kasalanan sa sulsul ni Eva at si Eva naman sa sulsul ng devil. Yun ang buhay. Yun yung pattern ngayon. Kasi yung iba nagtatanong, hindi ko naman gusto yun eh. Bakit nangyari yun? Bakit para akong isinumpa? Kasi nangyari nung umpisa pa lang. Tayo pong lahat isinumpa. Hindi natin pwedeng sabihin isinumpa yung tao na yan kaya naghihirap. Kasi kasama ka dun. Parang masalimot yung istorya, no? Ako, hindi ko dati tinututukan yan eh. Hindi ko dati inaalam. Pero dahil sa nangyayari ngayon, sa akin, sa mga anak ko, sa paligid ko, unti-unti, sinisilip ko, bakit ganun? Kasi, ang tanong ko, bakit parang hindi natatanggal yung sumpa sa akin kasi patuloy akong nahihirapan? Diba? Bakit pa ako nilikha? Kung ganito lang din naman puro paghihirap. Pero alam niyo ba, kahit pa paano nasasagot ko na yun pakunti-kunti. Diba? Kasi, yung buhay natin, yung journey natin, talagang hindi nilikha para maging madali. Yung journey natin sa buhay, meron tayo para subukin, para tignan hanggang saan yung tatag, para dun sa sinasabing paradise. Diba? Para sa sinasabing heaven. Nilikha ka, nilikha ako, nilikha tayo dahil meron tayong purpose. May pagkagamitan. ano yun, di ba? Kumisan kasi hindi natin talaga alam eh, no? Tapos, bakit yung pangarap ay napuputol? Yung magandang pangitain para sa bukas eh nahihinto, naliligwak, hindi natutuloy. Nasa halip na maganda yung maging resulta eh pangit. Kasi nagkakaroon ng pagkawatak-watak, pagkakahati-hati dahil sa masamang ambisyon. Pag pumasok na yung pagiging makasarili ng isang tao, problema na yan. Nagkakaroon na ng pagkahati-hati. Tapos, sira na yung pangitaing maganda, yung vision. Diba? Bakit ako nandito ngayon sa social media? Kasi, watak-watak kami. Sira yung pamilya ko. Ikaw, buo ba'y pamilya mo o sira din nakapareho ko? May lakas ng loob ka pa na aminin dito sa platform na to yung totoong pangit mong sitwasyon? Ako, ang kapal ng mukha ko, no?
Ito, nangangalampag ako. Inaamin ko yung pangit na dapat pagtakpan ko. Pero, pag iniwasan ko, pag itinago ko pala, di pala, bra-bra. Pag yung pangit kong sitwasyon, patuloy kong tinago at pagtakpan o i-hide o iwasan, kunwari walang pangit. Patuloy at patuloy na masisira yung buhay ko at buhay namin mag-iina ng mga anak ko namin lahat. Bakit? Kasi naging soft target kami. Ano yung soft target? Yun yung mga vulnerable. Ano yung vulnerable? Yun yung mga takaw gulo, takawaway. Kasi ang tingin sa iyo ng mga malalaking tao, walang magtatanggol dito. Guluhin natin. Yun yung mga soft target. Yung ang tingin nila sa iyo maliit na maliit. Madaling tirisin, madaling gurgurin. Diba? Tapos, saan nanggagaling yun? Nanggagaling yun sa loob. Nanggagaling yun sa mismong pamilya. Tapos dahil nagmula yun sa pamilya, lalabas yun. Maaamoy ng mga matatalas ang pang-amoy. Tapos magkakaroon ngayon ng joint effort. Dahil doon, lilikhan na yun ngayon ng away, ng gulo, magkakaroon na ngayon ng pagkawatak-watak. Ngayon, yung pangarap bilang isang pamilya para marating, malabo na. Mabubuo pa ba? Di natin alam. Oh, hello, malumaliksi. Thank you. Diba, no? Kapag ka nagkaroon ng vested interest, lalo kung merong galit, paghahangad, at yung intensyon o kagustuhang makasira, magkakaroon ngayon ng pagkawatak-watak. Yung dati ay isang solid. Kaya yung mga magandang pangarap at pangitain, lalo ng isang pamilya, unti-unting gumuguho. Bakit? Kasi pinagtutulungan. Diba? Pag isang tao ka lang, binubugbog ka ng maraming tao, ng mga naninira. Very weak ka, diba? Sirang-sira ka. Pero bakit ka nga ba nandito? Kasi you were made to make more. Siguro, isa sa papel mo sa mundo, yung maging soft target, yung maging vulnerable, yung guguluhin ka ng mga tao. Siguro isa yon sa reason bakit ka nandito. Kasi may mga tao hindi ginugulo, diba? Very, very smooth ang life. Meron namang iba masyadong chaos, masyadong magulo, hindi ba? Ang hirap magsalita ng mahina. Masyadong modulated yung voice ko ngayon. Hindi ba? You were created, you were made to make more. To make more sacrifices, to make more pagluha, di ba? Pero hindi forever yan. Yung hirap, tatagan mo lang, laban lang, merong ginhawa yon. Pero yung ginhawa ngayon, ginhawa pa rin ba bukas? Minsan hindi ganon. Nagsasalita. Minsan, yung maginhawa ka ngayon, bukas pala, mahirap ka. Maginhawa buhay ko noon Bakit ako pulubi ngayon? As in, namulubi ako talaga. Papaalala ko lang. Yung totoong,
diba? Tutong ng kanin, tinatapon. Pang aso yun, diba? Pang pusa, diba? Pang basurahan. Sa amin, hinuhugasan ko yun. Hinuhugasan namin dati ng mga anak ko yun. Year 2013 hanggang 2014, ginagawa namin yun. Tapos yung tutong na yun, ihahalo namin sa bigas. Isasaing namin. Para yung bigas, umalsa, at yung tutong, mapakinabangan pa. Sino ka ba ngayon? Ikaw ba'y tutong o ikaw yung bigas? Nauwi sa tutong at bigas. Diba? Useful ka ba? O ang trato nila sa'yo ay isa ng tutong, isa ng basura, o isa ng pagkain na hindi na dapat kainin, kundi dapat ibigay na lang sa aso o sa pusa, di ba? Merong ginto sa basura, ikaw yun. Binasura ka, di ba? Ikaw yun. Ikaw yung ginto. Akala nila wala kang kwenta. Hindi nila alam. Ikaw yung ibinasura na magsisilbing tinik sa lalamunan nila. Diba? Kasi you were made to make more. Ano yung gagawin mo? Siguro, isa sa gagawin mo, patunayan sa kanila na ikaw ay bikig. Alam niyo bikig? Yung para sila mabilaukan. Para pagdating ng panahon, sila ay mahirapan. Diba? Parang ganon. Hindi dahil gumaganti ka. Kung hindi para magising sila na hello. Nasa power ka ngayon, pero pag-ikot ng mundo, baka naman ako na yun. Diba? Bilog ang mundo. Diba? Kasi you were made to make more. More sacrifices, more money, more power, diba? Mali natin, who knows, diba? Basta enjoy your journey. Kung nagkakaroon ng pagdidibisyon, paghati-hati, o kaguluhan, stay put. Kasi you were made to make more. To make more hope para sa family. Kasi, yung umpisa, family. Kaya yung ending, family. Yung pinaghihirapan mo ngayon, for yourself and for your family. Hindi para sa kaibigan mo. Hindi para kay kumpare. Diba? Para yan sa pamilya mo. Pero, nakakalimutan mo yung pamilya na word. Diba? Kasi kaya mo kinalimutan yung pamilya na word kasi ayaw mo sa pamilya mo. Bakit? Inggitero ka. Naiinggit ka mismo sa pamilya mo. Kaya lumilikha ka ng division para mapatay mo yung pangarap nila, yung maganda nilang vision. May point ba? Parang may sense ba? Tingin ko meron. Tanong ko, sagot ko tatanungin kita, ano yung vision mo para sa'yo at sa pamilya mo? Payag ka ba na sisirain nila to? Siyempre, ang sagot mo, hindi. O, diba? Tinanong kita, sinagot na rin kita. Diba? Lagi kong sinasabi, nandito ako, hindi dahil sa akin. Dahil may mga anak ako na natira sa akin. Simula nung iniwan kami, nung tatay nila. Diba? Doon umiikot ang mundo ko. Tapos, dahil no man is an island, hindi namin kaya ng kami lang na mag-iina. Hinanap ko kayo. Kayo ngayon, ang aking extended family.
How do you treat others, hindi ba? As a family o as an enemy? Diba? Oh, hi Cecil. Naku, ito ka na. Good morning. Malu, Mary, meet Cecil. Diba? Yun lang yun eh. Ano yung function mo? Ano yung silbi mo dito sa mundo? Ang function mo ba is maglikha ng division para masira ang kanilang magandang pangitain o vision? Ikaw ba ay nilikha para maging destroyer ng pangarap ng ibang tao? Or nilikha ka to make more inspiration? Marami. Nilikha ka ba? At inalam mo ba ano yung function mo? Ikaw ba ay nandito para maging panggulo o maging peacemaker? Pipili ka lang, diba? Sino gusto mo? Yung ginawa ni Cain o yung ginawa ni Seth? Sino si Cain? Si Cain, dinurog niya, pinatay niya si Abel, yung kanyang kapatid. Dahil sa inggit, sa galit. Tapos, kailangan merong pumalit kay Abel. Nag-anak uli si Adam and Eve. Dumating si Seth. Bumalance niya. Merong negative, merong positive. Sino yung negative at sino yung positive? At saan ka doon? Alam mo ba kung sino si Cain? O kilala mo ba si Cain? Kilala mo ba si Seth? Ay, pag hindi, kilalanin mo. Kasi, yun yung mga ninuno mo. Ninuno natin. Hindi mo alam. Yung isang tao po, kuminsan, narito para maging reminder. Wala siyang ibang function. Kasi kanya-kanya tayo ng papel sa mundo. Merong papel di hapon. Merong papel di liha. Magulo talaga. Ano yung papel mo sa mundo? Sino ka? Sa pamilya mo at sa ibang tao. Diba? Anong batas? Anong utos ang alam mo? Dahil nag-umpisa tayo sa utos, sa batas. Alam mo kung ano yon? Next topic. Next topic po natin. Kasi dapat alam natin ano yung function ng bawat isa. Hindi pwedeng basta ka lang mag-exist. Kasi yung ibang tao po, panatag lang. Kasi masarap yung buhay. Pero what if itest ka? Subukin yung katatagan mo. Ay nako, ako po ay bugbog na sa pagsubok. Pero still, pinipilit kong tumayo kasi alam ko, I was made to make more. To make more chika. Kasi nandito na ako sa social media. To make more reminders. Kasi nga nandito na ako sa social media. And maybe to be an example ng taong lugmok na lugmok pero nagpipilit bumangon, nagpipilit tumayo. Nakatayo na ba ako? Hindi pa po. Nakasubsob ako pero medyo nakaangat na yung ulo. Sige po, yun lang po ang iiwanan kong tanong. Ano yung silbi mo? Bakit ka nilikha? Alam mo ba? Alamin mo. Sige, see you next time bukas. Para doon sa ano yung mga utos, ano yung batas na dapat sundin natin bilang tao na nilikha para sa mundo. Diba? Sana may sense.
Thank you for joining. Uy, Nanette, boy, bugbog na bugbog ka man, boy, but still kicking and alive. Yes, hindi ba? Kaya nga, sabi ko nga, yung function mo, dapat alam mo. Yung purpose mo, dapat alam mo. Yung road na tinatahak mo, dapat lalong alam mo. Kasi dalawa yan. Isang papunta at isang pabalik. Kung ang movement mo pabalik, mali yun. Dapat ang movement mo forward. Kasi yung pabalik, yun yung negative. Diba? Pero kung minsan, yung forward movements natin, negative agad eh. Kasi kinakalimutan mo ano yung utos. Pag-uusapan natin bukas, yung utos na dapat, yun yung una para maging smooth. Nakalimutan ko rin yun eh. Pag-aralan natin pare-pareho. Sabay-sabay tayo bukas. Sige po. Thank you for joining. Boy, na late ka. Diba? Ito po si caregiver na nagsasabing ang buhay, weather lang. Pero hindi pa rin. Yung weather, pagandahin mo. Kasi baka yung weather na meron ka ngayon, bumabagyo. Pahinahunin mo. Kaya mo yan. Kasi faith can move mountains. Kaya yan. Stay put. God bless sa ating lahat. Loves ko kayo.